Hello mga kababayan, kumusta po tayong lahat at sana'y nasa mabuti tayong kalagayan. Ngayon po sa video ito mga kaibigan, mayroon po tayong pag-uusapan tungkol, magre-react po tayo tungkol sa sinabi ni PNP Chief General Marbil. But before that mga kaibigan, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa aking channel. Doon po sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel para po ma-update kayo sa mga susunod ko pang i-upload. At mga kaibigan, dito sa video na ito, ipi-play po natin ang mga sinabi ni General Marbil doon sa kanyang interview. Dahil po sa mga ordinaryong tao, itong mga pronouncement niya ay parang hindi natin papansinin. Pero itong pronouncement na nanggaling sa kanya na bilang PNP Chief o hipi ng mga kapulisan ng pambansang pulisya ng Pilipinas, itong mga pinagsasabi niya ay hindi dapat sinabi niya dahil malaking epekto o malaking impact ito sa ating national na problema. Ibig sabihin yung kasi mga kaibigan, ngayon po ang ating bansa ay alam naman po natin, may mga tao lang na ayaw tanggapin ang katotohanan, nabubuhay sila sa imahinasyon o hallucination, kumbaga. Alam nyo kasi sa mga taong medyo, lalo na yung mga addict, mahilig sila makakita ng magagandang bagay. Ang aking punto rito is, kung normal ang ating isipan, sa panahon ngayon, sa sitwasyon na ngayon, ikukumpira natin doon sa panahon ni Pangulong Duterte, ngayon po ay nag-iba na. Kumbaga, dati ang mga kriminal, ang mga illegal na mga gawain ay takot silang gumawa. Ang mga kriminal, takot nila gawin ang mga criminal na activity, lalo na yung illegal drugs. Ngayon po, bumalik na naman kasi marami tayo, hindi lang tayo nagbabase doon sa mga balita sa social media o sa mga mainstream media. Nagbabase rin tayo sa mga kwento sa ating mga kakilala na nakikita mismo ng mata nila. Okay? So, hindi lang po itong parang kwento talaga ito na nakikita nila na nag-iba talaga, na bumalik po ang kalakaran ng droga at mga durugista na bumalik na rin po. Actually, isang video nga mga kababayan, napanood ko yung umaga, yung bata nagsisinghot ng rugby, babae. Yan sa Manila, nakakalungkot. Nakita ko sa video ngayon lang. So, ayan na naman. So, balik po tayo dito kay General Marbil, no? So, bago po ako mag-comment, gusto ko lang po sa inyo ipakita muna yung slide ng kanyang interview. So, para po doon tayo magbase at hindi tayo magsabi na naghaka-haka lang tayo. But before that, mga kaibigan, ngayon po ay November 9, araw po ng Sabado. Mayroon po tayong ibabalita lang, i-share ko lang ito sa inyo, i-update ko lang sa inyo. Doon po sa Southern Leyte, Southern Leyte, alam ko malapit ito si lugar na speaker. Okay, sa Southern Leyte, sa port of Southern Leyte, sa Liloan Port, Southern Leyte. Kahapon po, madaling araw, mga 12 to 1, alas 12:15 daw ng umaga hanggang 1:50 ng umaga. Nagkaroon po ng operation ang PDEA at iba pang kapulisan sa what is this, Southern Leyte, lalo na sa Liloan. So, gusto natin itong i-congratulate ang mga pulis. Dahil po nakahuli sila ng 57 bags. Ang naglalaban ay mga shabu. 57 bags at ang halaga daw nito ay 6.8 million kada isang bag. So, lumalabas around 400 million ang halaga ng ipinagbabawal na gamot na kanilang nasabat. So, congratulations po sa inyo. So ito yung patunay na balik na naman ang kalakaran ng droga sa Pilipinas. Papunta na naman tayo sa narco.
alam na, narco state, kumbaga, pag hindi ito natin, mga kababayan, napigilan. Ngayon, balik po tayo dito kay General Malve. Panoorin po muna natin ang kanyang mga sinabi. Ang drugs kasi based on sa economy natin eh. Ang drugs kasi mga tao dito, remember, no? And bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, dadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayong sigurado eh. So, ito yung ano natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sinasabi ko lang, mas maganda po kami ngayon. Ang sabi ni General Marbil, hindi daw lahat na gumagamit ng shabu ay adik. Dahil ang iba daw doon, ang sabi niya, gumagamit lang para mapaglabanan ng antok at mapahaba, madagdagan ng oras sa trabaho. Kasi per hour lang naman ang trabaho natin sa Pilipinas. Do you think galing sa isang general magsasalita ng ganito na ang problema natin sa ating bansa ay dahil sa illegal na droga, at ito yung general magsasalita na hindi lahat na gumagamit ng droga ay addict? Ano po yung impact nito sa mga tao? For example, nagsasalita ako bilang Pilipino at isang worker. Kung idadahilan niya at gusto niya is justify na ang mga hindi nag-aadi ay yung ang iba na nagagamit ng illegal na gamot o yun, gabo, ay para lang makaraos o mapaglabanan ng antok. Okay, ganito to yun. Isa akong worker at kung hindi ako nagkakamali, more than 30 million na mga workers ang sa Pilipinas. Kung itong mga workers na mahigit 30 million, kung pagbabasihan kay General salita na hindi ko daw addict, hindi daw i-consider na addict, yung mga gumagamit ng droga na gusto lang mapahaba at makapag-overtime. So kung itong 30 million mahigit, gagamit ng droga, gagamit ng shabu, do you think makakabuti ba ito sa ating bansa? Do you think consider pa natin ito na hindi addiction yan? Kasi nga, gusto lang natin. Kasi pag hinuli ako, sabihin ko lang, hindi. Sabi nga ni General, ni PNP Chief, hindi nga ito addiction. Kasi nga, gusto lang namin makadagdag oras at mapaglabanan ang puyat. So mga kababayan, maliit man, ito kay General Marvin, I hope, sana mapanood mo itong video ko. Ako po ay hindi matalino, hindi po graduate ng kung anong academy. Hindi po ako general ang ranggo. Pero ang utak ko, general, ganito ang akin opinion dyan. Ang kasalanan, maliit man malaki, ay kasalanan. Ang ipinagbabawal na droga, gumamit ka man maliit o malaki, addiction yan, general. So, ang ibig sabihin, once gumamit ka na ng droga, ipinagbabawal na gamot. Kaya nga sinabing ipinagbabawal eh. Hindi man sinabi doon na pag gumamit ka ng konti, hindi bawal. Pag gumamit ka ng tinatawag na shabu, general, I hope alam mo itong batas na ito. Pag gumamit ka ng shabu, either maliit o malaki, kaya nga yung mga nahuli na kasashi, yung mga nakasashi lang, ang iba nga daw doon talim ebidensya, huli na agad, dahil nga bawal. So I hope mga kaibigan, medyo lito na nga tayo sa sitwasyon natin ng ating bansa. At ito pa yung maririnig natin sa ating mga leader ng ating bansa. At lalong-lalo na sa hipi ng kapulisan. May problema po tayo. May problema po tayo. Sabihin na natin, okay, naintindihan ko sinabi ni General na i-opinion niya yun na pagpaliwanag, hindi naman daw niya inaano yung tao. Pero may mali doon. Galing sa'yo bilang General, PNP Chief, magsasalita ka ng ganun. Karamihan daw niya, naintindihan niya yung ano daw, yung gumagamit daw, hindi naman lahat addict.
So, ibig sabihin, General, balang araw, kung mahuli ako na nag-addict, sasabihin ko sa'yo, Sir, gumamit lang po ako kasi kailangan ko yung mga anak ko, nag-aaral. No? Kailangan ko mag-overtime mapaglabanan. I hope hindi niyo ako ipakulong. At I hope kung itong 30 million mahigit na workers just in case gumamit ito ng droga, nagbabawal na droga, hindi nyo rin sabihin Mga kababayan, nakakalungkot isipin. May mga tatalino tayong tao naman nagsasabi ng ganito. Para bang ang mali nagiging tama, reaction ko lang ito bilang isang taxpayer dahil nga umaasa tayo na itong mga kapulisan ay tatayo doon at ipagtatanggol ang mga Pilipino. Pero sa sitwasyon na ganito ang mga pronouncement, paano ang mga Pilipino rito ng mga ordinaryo? Na kung itong mga narinig nilang salita na hindi maintindihan, kasi kay General Marbil, maintindihan niya yun na hindi masamang sinabi niya. Pero paano doon sa mga ordinaryong isipan na sinabi ng PNP chief na hindi pala pag-a-addict ang paggamit ng droga kasi gusto ko lang naman mapaglabangan na Kadami po ng sasabihin natin, bakit yun pang sinabi natin, mga kaibigan. So, sinsya na po kayo at nakapag-react ako ng ganito kasi nakakapanginig ng kalamnan. Alam mo, totoo lang mga kababayan, nandito kami sa abroad. Nagugulat kami na marami ang nagkakandawala ng mga bata at mga matatanda. Increasing numbers of missing persons. Pero wala po kami nakikita, di ko lang alam po kung di lang namin napapanood kung ano po ang nagiging aksyon dito sa kapulisan. Ang dami na po nakakandalawala ng mga bata, mga matatanda. Tapos ito pa ngayon, yung raid, Yung raid. Ang mahirap nito, gawing dahilan para ito sa mga nag-overtime na mga workers. Hindi naman ito para sa mga addict. Ano na nangyayari sa ating bansa, mga kaibigan? I hope sa mga tao dyan na may naiisip pa na mabuti sa ating bansa. Hindi ko naman sinabing si General Malver ay makikita mo na mabait naman siya. Nagkataon lang siguro na hindi niya masyado naipaliwanag ang kanyang sinabi. Kasi naniniwala ako sa kanya dahil hindi aabot sa kanyang ranggo ng general, kundi hindi magaling, matalino. Pambihira lang po ang mga military na nakakarating sa general na ranggo. And I expect at umaasa po ako na si General ay mananatiling tapat sa mamamayang Pilipino. At bago sana niya sasabihin ang anuman mga sasabihin niya sa publiko, isipin niya muna ang ikakabuti sa ating bansa. At maraming salamat po sa panunood ng video ito. At inulit ko po doon sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ito, mag-subscribe po. At maraming salamat sa inyong panunood. God bless us.